Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Recto, ibinida na tinanggihan niya umano ang aniyay 1 bilyong suhol ni Congressman Libeste. Sa isang Facebook post na sarado na ang comment section. Bakit sinarado ang comment section? Naglabas ng matinding pahayag si Ralph Recto kung saan iginiit niyang tinanggihan niya umano ang aniyay 1 bilyong alok ni Congressman Leandro Libeste kapalit umano ng pag-urong ni Vilma Santos Recto sa politika. Sa naturang post, diritsahang sinabi ni Recto, inalok niya kami ng 1 billion para sa pag-urong ni Governor V upang siya ang humalili. Muli, tinanggihan ko ito. Kwentong barbero. Ayon kay Recto, hindi umano ito ang unang pagkakataon na may ganitong usapan sa pagitan nila ni Libeste. Inilahad din niya ang isa pang aligasyon. Sa unang pagtatagpo pa lang namin, may handa siyang 400 million at mariin niya akong pinakiusapan na suhulan ang kanyang kalaban sa politika upang umatras ito sa kampanya. Tinanggihan ko rin. Kasunod dito, sinabi ni Recto na matagal na umano siyang nananahimik, ngunit napuno na rin dahil sa sunod-sunod na aligasyon laban sa kanya. Bukod sa umano'y 1 bilyong alok, iniugnay rin ni Recto ang mga aligasyon ni Libeste sa pagtatangkang ilihis umano ang atensyon mula sa mga isyong ibinabato laban sa kongresista, kabilang na ang sinasabing ghost solar projects at umano'y 20 bilyong peso na utang. Ang pahayag ni Recto ay tugon sa mga naunang privilege speech at social media post ni Libeste kung saan pinaiimbestigahan nito ang umano'y koneksyon ni Recto kay Edwin Garjola kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control sa Batangas. Okay. So, Battle of Narratives. Unang nagsalita, Libeste. Dinaparatangan niya ang kampo ni Recto na magkasabwat sila sa isang kontraktor na si Congressman Garjola. So ito na ngayon, binabato. So nasa atin na mga taong bayan, kanino tayo mas naniniwala? Ako, ito isang kwentong barbero, itong post ni A.S. Recto. Una, bakit niya enough ang comment section? Kasi kung i-open noon, ay talagang pupunta ako na kayo, magko-comment din ako, hindi ako naniniwala sa iyo. Oh. Ibig sabihin, takot sila sa batikos ng taong bayan. Oh, dito na lang, tingnan natin ang nag-comment. Na reaction. 18,000 people nag-react. 17,000 ang tumatawa kay Recto. 201 galit. 552 lang ang nag-like o naniniwala sa kanya. So, anong percentage yan? Siguro, mga nasa 3% lang ang naniniwala itong aligasyon ni Recto. So, it's a battle of narratives. Ako, baguhan pa sa politika itong si Libeste. Nakilala ko lang siya nung isiwalat niya yung bribe offer sa kanya ng isang DPWH district engineer na pambihira yun. Mautak itong batang kongresistang ito. Bumilib ako sa kanya. Dahil may bribe offer, tahimik lang muna siya. Set up, entrapment, contact sa police. O di, nahuli yung DPWH. Gusto nilang suhulan si Libeste para tumahimik.
Yung pag-ingay niya tungkol sa pagbubulgar niya ng mga katiwalian sa flood control project sa Batangas. Kaya doon pa lang, saludo na ako dito sa batang kongresista. Hindi ako naniniwala na siya mismo magsuhol ng 1 billion para tumakbong gobernador. Batang-bata pa. Gobernador kagad. Unang sabak pa lang sa politika. Imposible yun. Tapos yung suhol kunuhay para yung kalaban niya umatras. Hindi yun. Yung kinalaban niya sa kanyang distrito is matagal ng kongresista yun. Tinalo niya. Bakit? There is something in Congressman Libiste. Kaya, ito na, sabi, you can never put a good man or woman down. Basta ako, buo ang tiwala ko dito kay Congressman Libiste. Laban lang po, Kong Libiste. Para ito sa bayan, para ito sa mga susunod na henerasyon. Ituloy nyo lang po ang pagsasalita. I believe marami ang taong bayan, mas marami ang taong bayan naniniwala sa iyo. Basa tayo sa mga comments ha. Rapsing Roy, between a rotten apple and a fresh orange, we know by merely looking at it. Of course! Fresh kong orange si Libiste, rotten apple itong isa. Jamnanis, mabuhay ka Kong Libiste, sa iyo ako naniniwala. Jackie Ballesteros, nangangamoy laglagan yan, mukhang sasailalim sa madisting testing. Batman Defense System activated. Yeah, Mr. Batman, hindi kami naniniwala sa iyo. Oh, Nikki Jane, nag-imbento si Batman. Sabi ko na nga, kwentong barbero eh. Hindi nyo na pwedeng lukuhin ang taong bayan ngayon, Mr. Batman. Age of social media ngayon, alam namin kung ano ang nangyayari. Kaya mga post nyong ganyan, wala. Mabuti lang yan sa mga hindi nag-iisip. Huwag nyong insultuhin ang katalinuhan ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mauna ni ang matagaan og yero nga apo ni Lola. Kay si Lola tigulang na. So naa si Lola. So nagtinabanga sila sa balay ni Lola. So nagpatindog si Lola sa iyang balay, iyang abuhan. Nagyod og so nahuman nagyod ang abuhan ni Lola nga gipatindog niya humanagyod og atop. So nindot na dili na gituluan si Lola. Salamat Ginoo. Si Lola. So pila na imong edad la? Mag-86 na. So 86 na si Lola. So natarungan na ang imong balay Lola, tanawa. So nindot na kaayo. So si Lola 86 na ang iyang edad. Og dako kay ang pasalamat. Unta nga daghang pa ang matabangan ni Sir ni Ginoo nasama ka nako. Oo Lola. Salamat kay Nuho. Matusab sa nang sponsor ni ini. Gitabangan ako sa Ginoo labira ka Sir. Sige Lola. So dako kayong pasalamat ni Lola kay natabangan siya. O salamat sa nagatan-aw o sa labaw po sa Ginoo nga natabangan si Lola. God bless.